Welcome guys. Today pag-usapan natin ulit ang price action ni BTC. Ngayon, still ang bias ko ay downtrend pa rin. Dahil nandito pa rin yung megaphone pattern natin na sinasabi ko kahapon. Yan. Possible yan. Pero possible din mangyari is bumasag muna sa taas, or kung hindi bumasag sa taas, hindi bumasag sa baba. Pansin nyo ito guys, yung blue line natin dito, yung 50 EMA tsaka 200 EMA, malapit to mag-cross. Pag itong blue line tsaka yellow line nag-cross, possible may si bull and bear magsusuntukan yan, maglalaban yung dalawa kung saan pupunta yung price ni BTC. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, possible yan. Pero sa daily bias ko ay possible mag-bounce muna tayo dito, sabay lilipad, then bababa, then ganyan. Pero alam mo naman, ang trading is game of probability. Hindi natin alam saan talaga. Depende pa rin kasi kung saan yung liquidation nila. Sino yung mga i-liquidate nila. Kung marami naka-short, possible lilipad ang price. Kung marami naman naka-long, ayun naman, i-liquidate nila yun sa ilalim. Pero tingnan ito sa weekly. Sa weekly, negative talaga ako . Kailangan nating lumipad dito si BTC. Kung hindi tayo lumipad dyan, possible babagsak tayo dito. Yan, makikita natin si 70 to 60. Sana mali ako guys, sana. Pero sa price action nyo kasi nakikita ko possible. Pero tingnan natin. Then tingin tayo sa market sentiment ngayon sa Bitcoin heat map natin. Ayun, possible ito i-liquidate nila yung mga naka 100 times sa taas, yung mga naka short. Kaya possible pwedeng hatawin to hanggang 600k. Tingnan natin, maaga pa naman. Oo nga pala guys, may PPI today. Kahapon yung CPI natin, maganda yung data, kaso still walang push sa upside walang push kay Bitcoin para itulak pataas yung price. Mahina, feeling ko dahil sa ano pa rin to sa tariff, yung tax dun talaga or possible yung tinatawag natin sa sell in may go away, yung ating sa stock market kasabihan ba, sa ating kasabihan ay sell in May and go away, come back in September ends. Yung kasabihan baka possible, or possible kailangan mo na mag-correct ni Bitcoin bago lumipad ulit. Ayan, kasi malalaman. Then sa news mamaya, PPI ito si Seth, lagi ako nakapalo dito, gusto ko yung kanya mga news. Ayan, mamaya
PPI. Tingnan natin kung maganda. Dapat makuha natin ay mababa kasi yung previous natin 3.5 eh. Previous 3.5 last month. Dapat ngayon, dahil maganda yung CPI at maganda rin ang PPI, 3.2 sana expected natin. 3.2 sana. Wala naman masyadong news. Yun pa rin, PPI pa rin. Mamaya possible bukas FOMC meeting about sa mga nilabas na data. Baka may gusto sabihin si Powell. Yun, isa rin cause ng volatility yun sa market. Kaya be conscious lang sa trade. Don't over leverage kung kaya. Huwag muna mag-trade. Huwag sabayan ng mga OGs. Ito, mga sanay ito eh. Wala tayong magagawa dyan. Mga 100 times to. Ayan. 100 times yan, no? Tingnan natin. Mamaya. Maaga pa naman. Ngayon, daily bias ko, downtrend pa rin. Kasi CPI, wala nangyari eh. Ganun pa din eh. Ayun. Ako siguro hintayin ko muna umilalim bago ako pumasok ng trade. Possible kasi gusto kong puntahan niya itong area to. Then pag tinouch niya yon, yung support natin, mabay ako long. Then exit agad. Kung possible dito, exit na ako dito eh. 85. Makuha mo tong 75, 72. Then lumipad. Okay na yan. Kung hindi mangyari yon, possible. Ganito scenario ko ulit. Lumipad yan dito. Sell ako. Possible magano mo na yan dito. Retest din. Bang. Ayun lang guys. See you in next video guys. Always remember, trend is your friend. Bye bye.